cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Na makikita nga natin na naglalaway ang Ironback Wolf habang patungo na sa ating bida at hindi naman kinabahan si Ye Chenxing na susunbagan na siya ng Ironback Wolf, at napangiti siya na may nagre-react sa kanyang mata, at nag-iba naman ang mata niya na tinatawag na eye shock na kayang hindi pagalawin ang anumang bagay na bubuhay sa mundo. Sa madaling salita, para kang na-paralyze na hindi makagalaw ng hindi mo alam. At hindi na nga makagalaw ang Ironback Wolf patungo sa ating bida dahil ginamitan siya ng skill na eye shock, na makikita nga natin ito na tumigil sa ere ang spirit pit ni Zhou Wei na si Ironback Wolf, at napangiti ang ating bida dahil gumana ito nang hindi niya inasahan, kaya hindi na pinalampas pa ni Ye Chenxing ang pagkakataon para ponteryahin ang kahinaan ng Ironback Wolf sa tiyan nito habang sinipa niya ito ng malakas. At tumalsik na nga ito patungo na kay Zhou Wei para ibalik ang ginawa niya sa kanya, na makikita nga natin nagulat siya, napasabi siya na putang ina, bakit ganito, paano nangyari iyon, sinipa niya lang ito ng isang tira lang, at naisama na nga siya sa pader ng naitalapon ng Ironback Wolf, at nabigla naman ang mga hayop sa kanilang nakita dahil nagawa ng ating bida na sinipa niyo lang ito ng walang kahirap-hirap at hindi pa rin sila makapaniwala na kung tao pa ba siya dahil sa ginawa ng ating bida, at nasambit na lang ni Zhou Wei ang pangalan ni Ye Chenxing. Napatanong siya kung paano nangyari iyon, kaya hindi pa tumigil ang ating bida na inaasar pa niya si Zhou Wei na ano nangyari, sinipa ko lang yun ng parang langgam papunta sa iyo at ikaw ay naisali na parang ipis, masakit ba? At sumigaw naman ang babae na dumating na sinasabihan si Zhou Wei na tumigil na siya, at lumapit ito na sinabihan niya ulit si Zhou Wei na hindi mo pa alam ang paggagamit ng spirit ay pinagbabawal sa loob ng classroom na ito, at nabigla naman si Zhou Wei sa dumating na si Xiaoyu. At sinabihan niya si Zia Xiaoyu na wala ka namang pakialam doon dahil hindi ka naman kasali rito, at sinabihan niya si Ironback Wolf na humanda na sa paglalaban ulit, at sinabihan ni Zia Xiaoyu si Zhou Wei na napakatanga mo talaga, at tinawag niya na ang kanyang spirit pet na si Huahuo, at nakalabas na nga ang kanyang spirit na sinabihan niya si Zhou Wei na huwag mo akong sisihin na kung anong mangyayari sa iyong spirit pet. Ang pangalan pala ng spirit pet ni Zia Xiaoyu na may antas na espiritu na kasama, Fire Spirit Finch. Uri, Erosa Finch lineage. Tipo, Apoy. Pagsusuri, 4 na bituin, uri ng lumalagong. Antas, Live. Mga kakayahan, Citus Flame Strike, Weninas, Water Types, Kikitiras, Stangaro Condivox. Kahinaan, Water Types. Landas ng pag-unlad, FJ Path, at napahanga ang ating bida sa Fire Spirit ni Zia Xiaoyu na may 4th star, at may sumigaw sa kanila ulit na what the hell of this, ano ang ginagawa niyo sa classroom dito na nagpapalabas kayo ng spirit pits sa loob ng classroom, at nasambit nila na Teacher Jiang. At sinabi ulit ng kanilang Teacher Jiang na iba pinagbabawal ang paggamit ng spirit dito sa loob ng classroom, at sinabihan niya si Zia Xiaoyu, di ba mas alam mo ang patakarang iyon dahil ikaw ay isang class monitor sa classroom na ito. At wala namang masabi si Zia Xiaoyu. At wika ulit ng kanilang teacher na paano kung nasaktan ang mga kaklase niyo, at nagpaliwanag naman si Zia Xiaoyu sa kanyang Teacher Jiang na si Zhou Wei ang unang nagpalabas ng spirit pet dito sa classroom na ito, at binalaan ko na siya na, at hindi na niya natuloy ang kanyang sinabi dahil hinampas ng kanyang Teacher Jiang ang lamesa gamit ang stick na dala niya. At sinabihan niya na si Zhou Wei na ibalik niyo na sa dimensyon ang spirit pit ninyo at pumunta ka na sa infirmary room ngayon din, at sumang-ayon naman si Zhou Wei sa sinabi ng kanyang teacher, at pinabalik na ng dalawa ang kanilang mga spirit pit dimension space, at habang dumaan si Zhou Wei kay Ye Chenxing na binalaan niya na hindi niya makakalimutan ang araw na ito, babawi ako sa susunod na araw. At sinabi rin ang ating bida na oo, hindi ko rin ito makakalimutan dahil hindi pa sapat ang ginawa ko. At dagdag pa niya na simula pa lang iyon kaya dahan-dahanin kita para pagbayarin mo ang ginawa mo sa akin, at napalingon naman si Zhou Wei. At lumingon ang ating bida at napatahimik naman ang Teacher Jiang nila sa sinabi ni Ye Chenxing kay Zhou Wei.
At napasabi si Teacher Jiang kay Ye Chenxing paano mo hinarap ang Ironback Wolf na walang ginagamit na spirit pet di ba ikaw ay napakahina sambit niya sa isip, na makikita nga natin ang ating bida at kasama niya na si Zia Xiaoyu tumatakbo dahil sila ay pinaparusahan sa kanilang ginawa kanina, at pinagmayabang ng ating bida kay Zia Xiaoyu ang kanyang ginawa kanina na sinabi niya na nakita mo ba iyon kanina na tinalo ko ang spirit pet ni Zhou Wei. At sinabi naman ni Zia Xiaoyu na oo nakita ko nga iyon napakaganda nun ang ginawa mo kanina. At pinakilala tayo sa dalawa na si Zia Xiaoyu at si Ye Chenxing ay magkakilala mula sa ampunan. Ngunit ang kanyang mga espiritual na kapangyarihan ay lubusang malakas na nagpapakita na magiging isang magaling na spirit master siya. Bilang resulta siya ay inampun ng Vice President ng Jiangnan Royal Management Association. At sa malaking dami ng mga resources na ibinigay sa kanya at siya ay naging isa sa pinakamalakas na spirit master sa kanyang henerasyon, at bumalik tayo tinanong niya si Ye Chenxing na narinig ko, na pagkaalaman ko kaninang umaga na totoo bang pinatay ni Zhou Wei si 205, alam kong binubuli ka ni Zhou Wei dahil sa akin, dahil siya ay nagseselos sa'yo at sa atin na magkasama tayo laging dalawa dahil binasted ko siya dati, at napaiyak siya habang sinabi niya na pero inakala kong hindi niya yun magagawa at inakala ko si Zhou Wei ay hindi seryoso sa mga bagay na ganon, na ngayon ay si 205 ay nawala na siya ng dahil sa akin, at bigla siyang hinawakan sa noo ni Ye Chenxing para pakalmayan na tumigil na sa pag-iyak dahil hindi niya naman kasalanan na mangyayari iyon, at sinabi niya na hindi mo naman talaga kasalanan iyon ang may mali talaga ay si Zhou Wei dahil nadadala siya sa kapangyarihan ng kanyang pamilya na wala na siyang kinakatakutan kung ano pa ang magagawa niya, at sinabi niya na kay Zia Xiaoyu na si 205 ay hindi pa talaga patay, at tinaas niya ang kamay niya na gumagawa siya ng isang bilog, kaya kung hindi ka naniwala imulat ang iyong mata para makita mo habang may bumo o na malaking dimension space sa kanilang harapan, at napahanga naman si Zia Xiaoyu sa kanyang nakita. At lumabas bigla si 205 patungo kay Zia Xiaoyu, at nasambit ni Zia Xiaoyu na ikaw ay talagang buhay pa habang si 205 masaya rin dahil nasa harapan niya na melon ay st si Zia Xiaoyu, at ngumiti naman si 205 kay Ye Chenxing dahil mission complete na ang kalibugan ni 205, at nainas naman ang ating bida sa pangitingiti na si 205 dahil sa kalibugan nito ginagamit pa niya ang pagpapakyut na aso para madampi ang mga melon ni Zia Xiaoyu. At napatanong si Zia Xiaoyu kay Ye Chenxing paano nangyari na dumaan si 205 sa gate contract, at napagtanto na ni Zia Xiaoyu kung ano ang ibig sabihin na sambit niya na ang ibig sabihin ay nakipagkasundo ka kay 205 kung ganun ikaw ay naging spirit master na brother Ye Chenxing habang sinasakal niya si 205 at pinagpawisan naman si 205 dahil hindi na siya makahinga. At nagpapalusot naman ang ating bida na may natagpuan ako sa gubat habang inilibing ko na siya at may natagpuan ako na kayamanan doon at kung paano maging spirit master at ibalik ang spiritual power at naniniwala naman si Zia Xiaoyu sa sinabi ng ating bida wika ni Zia Xiaoyu kung ganun yun ay magandang balita. Ngayong si Brother Ye Chenxing ay isang spirit master ka na hindi ka na matatanggal sa mga huling pagsusulit habang may nanonood sa kanila. Ito pala ay si Zhou Wei nakatingin sa kanila na nagsisilos na sambit niya ang pangalan ni Ye Chenxing na sisiguraduhin niya na papatayin kita sa susunod na may pagkakataon ako patayin ka dahil sa kalang basurang hayop na walang pinanggalingan. Pagkaraang oras ay gumabi na at nakauwi na si Ye Chenxing sa kanyang building apartment, at binuksan niya na ang kanyang pintuan, kaya nung nabuksan niya na ay may tila napansin siya sa loob nang nakapasok na siya dahil hindi nakalock ang pintuan at may nakita siya. Dahil nakita niya na may naliligo sa shower na hugis babae, at napangiti ang ating bida dahil naalala niya ang sinabi ng tagabantay ng upo tama nga siya, na may babae siyang kasama dagdag pa niya na swerte napakaswerte ko talaga, at makikita nga natin na naligo ang isang babaeng napakaseksi na parang gusto ko sanang mawala na lang ang nakaharang na text para makita natin wahahaha, at natapos ng maligo ang babae na lumabas na ito. Kaya nung makalabas na ang babae sa banyo ay napa-nosebleed ang ating bida sa kanyang nakita dahil nakita niya si Heaven St. kamatayan napasabi siya na oh Lord pwede na akong mamatay kahit kailan mo gusto, at napabalik naman ang babae sa loob ng bathroom napasabing ating bida na siya'y lumabas na hiyubot-hubad pero tama nga si matabang taga-upo talagang maganda siya at perfect body pa, at may natansen ang ating bida.
At lumabas na pala ang babae, sinabihan niya na hello kanina, hindi ko sinadyang hindi malaman na ikaw ay nag-show shower. Ikaw ba ang binanggit ng landlord kanina at matutupad na ang hiling ng ating bida dahil may dala ang babae ng kutsilyo? At naglakad na nga ito. Nabigla naman ang ating bida dahil may napansin siya. At inatake na nga siya pero nakaiwas naman siya ng saksakin na siya. Napatanong ang ating bida kung ano ang ginagawa ng babae. At napasabi rin ang babae sa kanyang isip na naiwasan niya ang kanyang atake at may ibubuga pala ang ating bida sa pakikipaglaban, at inatake niya naman ulit si Ye Chenxing pero nakaiwas siya dahil yumoko agad siya para makaiwas sa atake ng babae na sinabihan niya ang babae na alam ko't mali ang makakita ng iyong hubad na katawan ngunit hindi ito sinadya. Ngunit hindi siya pinakinggan at sinipa soya at sinangga naman niya ito ang sipa ng babae. Kaya't inatake na naman siya ng kutsilyo patas tatama sa kanyang ulo ngunit ito'y iniwasan lang ng ating bida, kaya napag-isip niya na hindi niya na makausap ang babae sa usapan kaya gumawa na siya ng plano kung paano tumigil ang babae, kaya nung inatake siya ng babae ito'y pinigilan niya sa kamay at nabigla naman ng babae sa kanyang ginawa, at sinuntok niya ito ngunit sinangga na naman ito ulit ang ating bida. Kaya tinaas niya ang dalawang kamay ng babae at sinabihan niya na tumigil ka na, ngunit nang tinaas niya ang dalawang kamay ay biglang nadulas ang babae sa ginawa ni Ye Chenxing, nasambit ng babae na shit napakamalas naman ang araw na ito, at humingi ang ating bida ng maaga dahil naisama siya sa pagtamba ng babae, at malapit na nga silang matumbang dalawa, at hindi nakapagsalita ng maaga ang ating bida dahil namula ang kanyang mukha sa kanilang sitwasyon at sinabi niya na lady huwag ka munang mag-isip ng kung ano na may gagawin ako sayo at kumalma ka muna, at namula rin ang pagmukha ng babae sa kanilang sitwasyon, habang sila ay nagkaharapan ng tingin habang nakahiga sinabi ng ating bida na kung pwede pag-usapan muna natin to dahil hindi naman ito inaasahan. At sumigaw ang babae na umalis ka muna dahil nataman mo ang party na iniingatan ko, at tumayo naman ang ating bida habang namumula ng sobra dahil nakalimutan niya na dahil sa sobrang komportable niya hindi niya namalayan na may tinatamaan siya. At inibon niya na ang usapan na sinabihan niyang babae na hindi mo naman ulit gagamitin ang kutsilyo diba at sumang-ayaw naman ng babae, ngunit hindi pumayag ang babae na kung ganun lamang ang mangyayari. Kaya nasambit ng ating bida na napakamalas naman sabi niya na titigil na siya, kaya hindi nagdalawang isip si Ye Chenxing na ginamit ang kanyang eye shock para mapatigil ang babae na sisipain na ang kanyang ari sana. Kaya nahinto naman ito nung nagawa niya ng gamitan ng eye shock ang babae. Kaya nasabi ng ating bida sa kanyang isip na mawawala na sana ang aking pagkalalaki dapat hindi ko na lang sana hiniling na ngayong araw na ibibigay ni Lord ang hinihiling kong mamamatay. At sinabihan niya na ang babae na di ba ang sabi mo na hindi mo nagagawin yun ngunit hindi mo tinupad ang sinabi mo. Ngunit sinabihan lang siya na hindi ko naman ginamit ang kutsilyo ginamit ko lang naman ang binti ko, at napasabi siya sa kanyang inisip na kung ano ang nangyari kanina at parang wala ng kontrol ang aking katawan at hindi mo sasabihin sa akin na ang bastos na ito ay maaaring direkta ang umatake sa kaluluwa ng isang tao. At sinabihan niya na ang babae kahapon lang ako dumating at narinig ko mula sa landlord na ikaw ay medyo misteryoso kaya't siguro hindi ko talaga maunawaan ang iyong mga kilos at ang nangyari kanina ay isang misunderstanding lang. Ngunit may kasalanan ka rin dito at sino bang nagsabi sa'yo na lumabas ka ng hubad pagkatapos maligo? Sige nakalimutan na lang natin ang lahat sa araw na ito. Kung hindi papatayin na lang kita sa susunod na mangyari ito ulit, at pumasok na nga ito sa kwarto niya nagalit at sinirado ang kanyang pintuan, tama nga rin ang landlord sa sinabi niya dahil anumang oras ay pwede niya akong patayin ng walang alinlangan, kaya sa kinabukasan ay napunta tayo sa lugar ng Mercenary City, na makikita nga natin na maraming tao at maingay ang lugar at si Ye Chenxing na may kinakausap na babae. At nagulat ang ating bida dahil kailangan niya munang makakuha ng mercenary badge para makakuha ng isang misyon, at napakamot sa ulo si Ye Chenxing na kung ano ang ibig sabihin nga pala ng mercenary badge at kung paano makakuha nito. At sinabi ng babae na hanggat sumali ka sa isang mercenary group na opisyal na rehistrado sa Mercenary Association automatikong bibigyan ka ng isang mercenary badge.
At tinanong niya kung paano sumali sa mercenary group, at sinabihan na siya ng babae na sundan mo ang gabay na mapa na nasa tabi ng city gate para makarating sa recruitment plaza at maraming grupo doon na naghahanap ng mga kakampi. At sumigaw na nga ang ating bida para magpasalamat ng lubusan wika niya na sige po salamat miss babalik po ako pagkatapos kong makahanap ng grupo at napasabi ang tao sa kanilang nakikita na ang bata na ito ay totoong magalang at sinabi rin ng babae na estimadong espiritu na kasama at napakabait ninyo ang paglilingkod po sa inyo ay aking tungkulin. Habang tapos na siya sa pagkausap sa babae na sambit niya na ngayon ay papunta na ako sa recruitment plaza para makasali ako doon at kukuha ng isang misyon, at napasabi si Ye Chenxing sa kanyang isip na sa dumaang tao sa kanya napawaw siya sa tangkad at malaki ang katawan ng taong dumaan, at nagalit ang isang tao na bakit hindi pumila ang taong yun at pinatahimik naman siya ng isa na gusto mo bang mamatay isa siyang E-rank spirit master na may ranggong E at siya si Koi Wu ng Iron Blood Mercenary Group at nangungunang espiritu sa Mercenary City. At sinabihan ni Koi Wu ang babaeng taga-silbi na uy chicks may maibibigay ka bang misyon sa akin? At kinabaha naman ang babae dahil nakita niya ang taong dambuhala sa kanyang harapan, at sinabihan ng babae na habang kinakabahan siya wika niya na mangyaring sundin ang mga patakaran ng hall at huwag magtangkang sumingit sa pila. At nagalit naman si Koi Wu sa sinabi sa kanya at sinabihan niya ang babae na haano bang karapatan ng isang ordinaryong tao tulad mo na sabihin ito sa akin at bilasin mo at gawin ang sinabi ko sayo at dagdag pa niya na sumingit ako sa harap nila at hindi man lang sila nagreklamo pero ikaw binabanggit mo sa akin ang mga patakaran. At nanindigan naman ang babae na please sundin niyo na po ang patakaran sa hall mercenary. Sige kung ganun matigas ang ulo mo putang inang langgam ka, habang pasugod na siya nasambit niya na kung hindi mo susundin ang aking sinasabi ngayon kundi papatayin na lang kita na parang ipis, kaya nung patungo na ang kamay ni Koi Wu, ay biglang pinigilan ito ni Ye Chenxing nang walang kahirap-hirap at tinanong naman ito ni Koi Wu si Ye Chenxing na sinong bastardo ka at anong ginagawa mo para sumali sa aking ginagawa at sinabi naman ng ating bida na isang ordinaryo lang akong estudyante na hindi ko gusto ang mga taong binubuli ang mga mahihina. At nagpumiglas si Koi Wu para makawala sa hawak ni Ye Chenxing sa kanya. At pinagpawisan siya dahil hindi niya magawa makawala sa ating bida na sambit niya na paano nangyari ang isang ordinaryong estudyante ay may lakas ng ganitong lakas. At napasabi na nga ang mga tao na holy shit sino ba yang lalaki na yan at paano siya may ganang makipaggulo kay Koi Wu at wala akong kaalam-alam it's my first time seeing him pero tingnan mo ang kanyang edad kakaging spirit master pa lang siya at napatanong sila na anong panahon na ba ngayon at itinatangkang maging isang bayani sa lihim na armas at pagkatapos mang-asar kay Koi Wu siguradong patay na siya. At napamura na nga si Koi Wu na hindi ako pwedeng matalo sa taong to sa harap ng maraming tao. At habang susuntukan na niya si Ye Chenxing sinabi niya na dahil hindi mo alam ang iyong lugar tingin mo gusto mo nang mamatay. At patungo na nga ito sa mukha ng ating bida na tinitingnan niya lang ito, at nag-sidestep ang ating bida para makaiwas sa suntok ni Koi Wu sa kanya at sambit niya na ito na ang perfect timing na position, at binuhat na nga niya ito na makikita nga natin na paangat ang katawan ni Koi Wu sa ginawa ni Ye Chenxing, at nabigla si Koi Wu, dahil bumaliktad na ang kanyang mundo nang makita niya sila ni Ye Chenxing, at nadapusak na nga sa sahig sa ginawa ng ating bida sa kanya, at napasabi na nga ang mga hayop sa kanilang nakita na tinalo ng ating bida si Koi Wu sambit nila na ito sino nga ba itong batang lalaki ito at nakakagulat na kaya niyang pabagsakin si Koi Wu sa isang galaw lang at narinig ko na si Koi Wu ang kampyon sa ilalim na palaruan ng combat sa Jiangnan City pero isipin mo natapos siya ng isang suntok lang. Habang si Koi Wu ay naririnig niya na ang mga pinagsasabi ng mga hayop sa kanya, kaya napamura na naman siya kay Ye Chenxing dahil sa kakahiyan kaya pumuti na at namumula na ang kanyang mata dahil sa galit na kakahiyan na nangyari sa kanya na nakahiga lamang siya nang walang nagawa, at nagsimula na nga siyang tumayo at sinabi niya na sige Berserk Bear lumabas ka, kaya nang makalabas na ang kanyang spirit pit ay may antas ito na espiritu na kasama, Berserk Black Bear. Uri, laban. Pagsusuri, dalawang bituin. Antas, E3.
Mga kakayahan, brutal impact, shock roar, iron claw. Kahinaan, uri ng lumilipad, uri ng multo, ang ilong ang pinakamahina sa kanya. Karaniwang kalagayan. Landas ng pag-unlad, kaya sinabi na ni Koi Wu sa kanyang spirit na si Xiongda na inuutosan niya ito na pagbabayaran ni Ye Chenxing ang ginawa sa kanya nakakahiyan, at napasabi na nga siya sa kanyang isip nang makita niya ang spirit pet ni Koi Wu na Berserk Black Bear ang 2-star espirito na kasama ito'y isang uri ng lakas lamang at hindi madaling pakitunguhan ito. At umungol na nga ang spirit pit ni Koi Wu na ginamit ang skills na shock roar ng malakas, kaya napatakip ang mga tao sa tinga nila dahil sa malakas na ungol ng spirit pit ni Koi Wu na Berserk Black Bear, at napangiti ang ating bida dahil sa lakas ng pag-ungol ng Berserk Black Bear sa kanyang harapan na hindi man lang siya naapektuhan, kaya sinabi niya na dahil tila gusto mong maglaro. Maglalaro rin ako sayo, at nabigla si Koi Wu dahil hindi man lang naapektuhan si Ye Chenxing sa pang-ungol ng Berserk Black Bear niya na sambit niya na ikaw paano mo nakayang hindi kanina ang sigaw ng Berserk Bear ay isang kasanayan na shock, at dagdag pa niya na lahat ng mga kasamahang mercenaries ay na-stun dahil sa sigaw na iyon ngunit hindi siya naapektuhan, kaya tinawag na rin ng ating bida ang kanyang spirit pit na si 205 para tulungan na siya, at nagsalita ang isang tao ng maaga na ang spirit pet ng lalaki na ito ay tiyak na mabangis din, at lumabas na nga si 205 sa gate contract na makikita nga nating na nagpasing pa ito at tumawul ito para may dating ang kanyang paglabas.